Okay, sige. Like and share now na. On a Friday, mahaba-habang sulat ang pakikinggan po natin. Only right here sa 95.9 Max News FM, General Santos City. Do hang on and stay stuck. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nila, pag magaling magbasa, hindi marunong magsulat. Mukhang applicable sa akin yan, Chin. Hindi talaga ako marunong mag-compose ng sarili kong story. Pero magaling akong magbasa. Mahilig akong magbasa. At sa dinami-daming stories na nabasa ko na, meron akong isang story na gusto ko sanang ipadala sa Dear Max FM. Nanghihinayang kasi ako na hanggang libro lang or hanggang basa lang ang magagawa sa story na to. Kaya gusto ko sana maisa-ere din sa radyo. But this is not my story. Gusto ko lang i-share. Pang good vibes lang. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dara. And the story isn't mine. Dear Max FM, sana dalawa ang puso ko. Hindi na sana kailangan pang pumili sa inyo. Naranasan mo na bang mamili sa dalawang pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay? Hindi ba't mahirap? Tulad nitong sitwasyon ko ngayon. Sabi nga nila, experience is the best teacher daw. Kaya naman, syempre, magandang magsulat kung talagang naranasan mo ang mga nilalaman ng iyong kata. Kaya nga nagkanda gulo-gulo ang buhay ko nang dahil sa experience na yan. Malapit na kasi ang araw ng pasukan nun. Syempre, dahil isa nga akong writer sa school namin, kinakailangan kong makagawa ng isang istorya. At syempre, ano pa ba ang temang makakapagbigay buhay sa mga tulad kong teenager? Wala namang iba kundi pag-ibig. Sobrang tanga ko naman kasi kung bakit pinasok ko pa ang sitwasyong yun. Sa totoo lang, hindi pa kasi ako nagkaka-boyfriend. At niwala rin akong may napupusuan. Sabi ko, para maiba naman ang life ko, magtatry ako ng isang gimmick na kakaiba. Tapos naalala ko na, paano kaya kung maghanap ako ng boyfriend? Take note, ako pa mismo ang maghahanap ha. Ang kapal ko talaga, no? Aba, parang pinatutuhanan ko na yata na baliktad na ang mundo. Siyempre, babae ako. Well, hindi naman talaga ganoon ang totoo kong purpose. Gusto ko lang naman talagang magkaroon ng experience na magka-boyfriend. Para lang may maisulat akong article. Kita, sa iba pa, ang cheap ko talaga. Pero bahala na, basta pagkatapos ng lahat, hindi na ako uulit pa. Hindi naman totoong boyfriend eh. Kunwari lang. Tapos pag nagkaroon na ako ng idea kung anong love story ang isusulat ko, edi balik na naman sa normal ang buhay ko. So nabuo ang aking decision. Pero ewan ko ba kung may papatol nga ba sa itsura kong ito. Hay nako. Mahirap talagang maging writer, oo. Kung hindi lang talaga dahil sa article na isusulat ko sa magazine, di sana di ko naisipan ng kolokohang ito. Sabi ko, basta, bahala na. Ganito kasing nangyari, Chin. Noong gabing maalala ko na maghahanap ng boyfriend, may dumaang isang falling star kaya nag-wish ako kagad. Sabi ko, kung sino man ang unang lalaking makikita kong nakasuot ng t-shirt na kulay blue, kinabukasan, ay siya na yon. Bale
Actually, tatlo lahat ang wish ko. Tungkol lang yon sa pag-ahanap ko ng boyfriend. Ang ikalawa, sabi ko, kinakailangang makita ko siya sa harap mismo ng gate ng school namin. And lastly, sabi ko, sana'y mahulog ang puso niya sa akin. Napaka-weird ko talaga. Wala naman akong magagawa kasi heto talaga ang totoong ako. Hahamakin ang lahat para lang makapagsulat. Kinabukasan, syempre excited na ako. First day kasi ng mission ko eh. Maaga akong nagising, naligot nagbihis. Tamang-tama naman at free day namin ang ibig sabihin nun, pwedeng hindi kami mag-uniform. Hindi naman ako mahilig magsuot ng palda. Hindi kasi komportable. Kaya ang ending, nakapantalon pa rin ako ng rugged at naka-t-shirt lang. Paborito ko kasing isuot. At syempre, dala-dala ko pa rin ang bola ng basketball at ang knapsack kong bag. Sino ba naman ang mag-aakalang naghahanap nga ako ng boyfriend? Isa itsura ko pa lang, parang daig ko pang isang tunay na lalaki. Bahala na. Basta, nag-wish na ako kagabi. Nagpaalam na ako. Then, umalis na ng bahay. Pagdating ko sa may gate ay parang ayoko pang tumingin kasi parang nakakatakot. Grabe talaga ang aking kaba. Heto pa, alam ba ninyong parang maloka ako at mahilo nung matanaw ko ang dalawang lalaki na parehong nakasuot ng t-shirts na kulay blue at titig na titig sa akin habang pinagtatawanan ako. Gigil na gigil talaga ako. Kaya sira ang araw ko. Nakalimutan ko na tuloy ang tungkol sa wish at plano ko. Wala akong nagawa at dahil sobrang inis ko ay sinugod ko ang dalawang lalaki. Binato ko ng hawak kong bola. Tinamaan silang dalawa sa mukha. Pagkatapos nyon ay dali-dali akong tumakbong papalayo. Kaya hindi ko nakita kung ano pa ang naging ekspresyon ng kanilang mga mukha. Dumiretso ako ng kantin. Bigla kasi akong nakaramdam ng gutom. Dinagdagan pa yon ng mga mokong na bastos kanina. Hay nako. Ano ba to? Ang dami namang tao, sabi ko. Pero nakipagsiksikan pa rin ako. Nang makarating ako malapit sa may pintuan ay may nakabangga sa akin. Mabuti na lang nasalo ako ng lalaking nasa likuran ko. Kung hindi, malamang napakalaki ng bukol ko. Kaya lang, laking gulat ko nung sa aking pagharap, nakita ko na naman ang mukha ng dalawang lalaking kinaiinisan ko. Kaya agad akong lumayo at pumila upang umorder ng pagkain. Pagdating ko sa cashier ay agad kong kinapa ang aking bulsa upang makapagbayad. Pero teka lang, mukhang nawawala yata ang wallet ko sabi ko. Ano nga bang malas ito? Asa na ba ang wallet ko? Mapapahiya na talaga ako at parang maloloka na nang may nag-abot sa akin ng 20 pesos. Aba, sila na namang dalawa. Bahala na, sabi ko. Kailangan kong tanggapin ang pera. Naghihintay na kasi ang tindera. Hindi ko na nakakuhang magpasalamat. Dapat naman talagang gawin nila yun kasi sinira nilang araw ko. Kaya bagay lang na silang magbayad sa lahat ng kinain ko, no? Ang sarap-sarap ng pagkakasubo ko nang may magsalita mula sa aking likuran. Sabi pa, ibang klase ka talaga, miss. Tinulungan ka na nga, hindi ka pa marunong magpasalamat. Tapos tatalikuran mo lang kami. Napalingon ako at muntik pa akong mabulunan. Pagharap ko ay ang mukha na naman ng dalawang lalaking kaaway ko. Kanina pa, yun ang mga tumambad sa akin. Hindi na talaga ako nakapagpigil, sabi ko pa. Aba. Mukhang kayo pa yata ang may lakas ng loob na manumbat at magalit sa akin. Hoy mga mokong, for your information, sinira ninyong araw ko. At pwede ba, umalis na kayo sa harapan ko. Kasi baka kung ano pang magawa ko sa inyong dalawa, okay?
Sabi nila, bakit bang sungit-sungit mo, miss? Magsusorry pa naman sana kami. Sambit ng lalaking may hawak na bola. Sagot ko, wala akong pakialam sa inyo. Isa pa, hindi ako tumatanggap ng sorry, lalo na ng mga taong katulad nyo. At saka, bakit ba ang kukulit nyo, ha? Sabi isa, fine, hindi ka na namin kukulitin. Basta magkakaroon tayo ng deal. Ang isa na naman ang nagsalita. Sabi ko, alam nyo, ang gulo nyong kausap. At ang kakapal talaga ng mga pagmumukha nyo, no? Ulyaw ko sa kanila. Sige na, pumayag ka na kasi kung ayaw mong hindi ka namin titigilan. Sabi uli ng may hawak ng bola. Napawiw naman na lang ako. Nakakainis talaga kayong dalawa. Ano bang deal na yan? Bilisan nyo na nga at makakaalis na ako. Sabi, nakita ka namin kanina na may hawak na bola. Ibinato mo pa nga sa amin Simple lang naman itong deal. Tatalunin mo lang naman kami sa basketball. Kapag natalo mo kami, free ka na. Pero kapag nanalo naman kami, pipili ka sa amin kung sino ang magiging boyfriend mo. Sambit ng lalaking nakabag. Payag ka na? Sabi naman ng may hawak ng bola. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala sa sobrang kakapala ng mukha ng dalawang kaharap ko. Kaya lang may naaalala ako. Ang wish ko nga pala kagabi. Eto na siguro ang chance na magkaroon ako ng boyfriend. At walang kamalay-malay ang dalawang mokong na mabibiktima ko sila. Siyempre, kunwari, pakipot mo na ako. Tapos, pumayag na rin. Sabi ko pa, sige, payag na ako. Basta siguraduhin nyo lang na matatalo nyo ako. Tuwang-tuwa naman ang dalawa. Sabay pang napahawak sa kamay ko. Hinila ako sa gitna ng basketball court. Mabuti na lamang, wala nang maraming tao at walang may nakakita sa amin. Kasi uwian na. Napahoy pa ako. Ano ba kayong dalawa? Bitawan nyo nga ang kamay ko. Sabi niya, teka, hindi pa nga pala tayo nagkakakilala, Sabad ng lalaking may hawak ng bag. Anyway, ako nga pala si Paul. Dugtong nito. Sabay abot ng kanang kamay sa akin. Ako naman si Raven. Sabad naman ng lalaking may hawak ng bola. Sabay din silang dalawa sa pag-abot ng kanilang mga kamay sa akin. Sabi ko, ako si Jen. Sagot ko lang. Pero hindi ako nakipagkamay sa kanila. And then, sabi ko, let's start the game. Sa una, ay medyo nahirapan ako. Magagaling kasi sila. And take note, dalawa sila ang kalaban ko. Nang nasa kalagitnaan na ng laro, ay malapit ko na sana silang matalo. Kaya lang, ay nadapa ako at nadaganan ko si Paul. Hindi ako nakatayo kaagad kasi hingal na hingal ako. Pagod na pagod sa kalalaro. Tumambad sa akin ang kanyang muka. Naamoy ko pa yung mabango niyang hininga. Napatitig siya sa mata ko. Gayon din ako. Parang hinigop ng kung anong kuryente ang aking katawan. At hindi ko na nakuhang tumayo. Napakatagal ng aming pagtitinginan nun. At ngayon ko lang na-appreciate. Gwapo rin palang mokong na to. Siguro ang perfect description nga sa kanya ay tall, dark, and handsome. Pero sabi pa ni Raven, "Hoy, ano ba kayong dalawa? Magtititigan na lamang ba kayo dyan hanggang bukas?" Noon lang ako nakabawi. Pero hindi pa rin ako makatayo. Pinilit ko ang aking sarili at mabuti na lamang inalalayan ako ni Raven. Sabi na, ano laban ka pa? Talo ka na kasi. Killer looks lang pala ni Paul ang katapat mo. Pang-iinis ni Raven.
Sabi ko pa, tumahimik nga kayong dalawa. For your information, mai-in love lang ako sa iba. Hindi lang sa mga katulad nyo. Pero namula ng mukha ko, dama ko yun. Yumuko na lamang ako at inayos ang aking sapatos tapos tumalikod na. Akma na sana kung tatakbo ng pigilan ni Paul ang aking kamay. Oops, may nakalimutan ka yata. Paano na ba ang deal? Sorry kasi natalo ka eh. Kaya kailangang tuparin mo to, okay? Sabi ko pa, hindi na pa ninyo ako titigilan. Oo nga, natalo na ako. So ano ngayon kung natalo? Ayokong sundin ang deal eh. Kaya dyan na lang kayo at sorry din. Kasi naloko ko kayo. Bye. Dire-diretso ang aking takbo papalayo. Hindi ko na nakita kung anong naging expression ng mga mukha nilang dalawa. Pagdating ko sa bahay, diretso kaagad sa banyo. Nag-half bath, tapos kumain, nagpahinga. Pakiramdam ko, hinabol ako ng 10 aso. Nanakit ang buo kong katawan. Sabi pa ng mama ko, para daw akong nag-aapoy sa lagnat. Ano ba daw nangyari sa akin? Pero sabi ko lang, napagod lang ako. Humingi lang ako ng gamot, hindi nagpahinga na. Kinabukasan, hindi nga ako nakapasok. Hindi ko kasi kayang tumayo. Masyado kasing masakit ang aking buong katawan. Maya-maya ay pumasok si mama sa room ko. May bisita raw ako. Sabi ko, sino naman kayong mga asungot ang naparito sa bahay? Hi Jen, kumusta? Laking gulat ko nang sa paglingon ko'y nakita ko na namang muli ang mga mukha ng dalawa kong kaaway. At ang kakapal talaga ng mga mukha. Abay, akalain nyo ba namang pumasok agad sa kwarto ko? May dala-dala pa ang mga ito na prutas at flowers. Sabi ko, Chin, ano ba kayo mga mangkukulam? Paano nyo naman nalaman dito ang bahay namin? At paano rin ninyo nalamang may sakit ako? Si mama naman parang nalokas narinig. Iniwan niya na lang kami. Sabi pa ni Paul, huwag ka nang magalit. Heto, dinalhan ka namin ng prutas at bulaklak. Sabi ko pa, ano kayo, hello? Kailan ba talaga niyo ako titigilan? Saka kung ano sa inyo, iuwi nyo na lang yung mga dala nyo. Kasi baka malason pa ako't mamatay ng tuluyan. Sabi pa ni Raven, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Sige ka, kapag namatay ka, di wala na kaming magiging girlfriend. Tsaka sayang naman kasi, maganda ka naman. Gwapo rin naman kami. Inis na talaga ako, Chino. Kaya nagtulog-tulugan na lamang ako para hindi ko na sila makita pa. Akala ko titigilan na nila ako, pero hindi pa pala. Naramdaman ko may humawak sa dalawa kong kamay. Sabi ni Paul, alam mo Raven, itong kamay na to, kapag ako ang napili, siguradong hinding-hindi ko nabibitawan pa. Sabat naman ni Raven, akala mo naman magpapatalo ako sa'yo. Kapag ako naman ang napili, syempre magbubuhay prinsesa siya. Kasi lagi akong luluhod sa kanya at hahalikan ang kanyang mga kamay. Bigla akong nagsalita. Ang kukulit talaga ninyong dalawa. Hindi na pa kayo nagsawang asarin ako. Hindi ko pa nga kayo kilala ng lubusan eh. Kung makaasta kayo, akala nyo matagal na tayong magkakasama. Pero pangungulit pa rin ni Raven, sige na, pumayag ka na kasi sa deal. At doon nagsimula ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Dahil lang sa deal at syempre dahil din sa wish ko. At habang tumatagal ay lalo akong napalapit sa dalawa at gayon din sila sa akin. Wala akong pinipili sa kanila kasi magkatimbang at pantay sila para sa akin. Walang araw na hindi kami magkakasama. Kulang na nga lang ay magkatabi na kaming matulog. Nalimutan na nga namin ang tungkol sa deal eh. Until isang araw nun, nagkayayaan kaming pumunta sa beach para mag-outing.
At heto ang nangyari. Sabi ni Raven, Jen, alam mo, matagal ko na talagang gustong sabihin to sa'yo. Kaya lang, hindi talaga ako makahugot ng lakas ng loob. Pero mahal na kita. Simula pa lang kasi nang una kitang makita sa school. Sabi ko, ikaw na yung babaeng hinahanap ko. Iba ka kasi sa lahat ng mga nakilala ko. Totoo ka sa iyong sarili. At alam mo ba kung anong lalong nagustuhan ko sa'yo? Yung pagiging boyish mo. Tsaka nakakatuwa ka. Nainisin ka. Kasi lalo kang gumaganda. Habang nakatitig sa aking mga mata si Raven, hawak-hawak niya ang aking kamay habang itinatapat niya to sa kanyang dibdib. Sabi ko, ano ka ba? Huwag ka nang magdrama dyan. Di naman bagay sa'yo eh. Halika, maligo na lang tayo, samahan natin si Paul. Saka wala akong balang magka-boyfriend, ano? Binaliwala ko. Kunwari ang kanyang sinabi. Pero ang totoo, grabe na talagang kalabog ng dibdib ko, Chin. Sabi pa ni Raven, di naman ako nagbibiro. Oh. Totoo ang lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Kahit na wala pang deal, talagang mahal na kita. Kaya please, ako na lang piliin mo. Maawa ka naman. Gusto mo lumuhod pa ako sa harapan mo ngayon eh. Please naman. Pamimilit pa rin ni Raven. Hindi namin alam na tinitingnan na pala kami ni Paul mula sa dagat. Tumakbo akong papalayo para maiwasan ko sa Raven. At sa katatakbo ko'y hindi ko na malayang nadapa na ako. At muli may nanumbalik sa aking alaala nung unang nadapa ako sa basketball court. Parang naulit muli. Si Paul pa rin kasi ang nadaganan ko. Tinitigan niya ako. Parang may gusto siyang sabihin. Napapaiyak na ako nun. Di ko alam anong gagawin. Ang mga tingin niya ay parang diretso sa aking mga buto. Sabi ni Paul, Jen, I love you with all my heart and my soul. Alam ko nahihirapan kang mamimili sa aming dalawa ni Raven. Ikinagalang ko ang iyong desisyon, kung ano man. Okay lang sa akin. Pero masasabi ko lang, hindi ko kayang mabuhay kung mawawala ka rin lang sa akin. At sa wakas, nasambit din ni Paul sa akin. Umiyak na rin siya. Anong sabi ko na lang, ayoko na pagod na ako. Pwede bang pabayaan niyo na akong dalawa? Marami pa namang ibang babae dyan. Hindi lang ako nag-iisa sa mundo. Pero sabi ni Paul, mahal na mahal ka namin. Alam kong mahirap pero kailangan mo talagang magdesisyon. Naguguluhan na ako ng mga panahong yon, kaya gumawa na lang uli kami ng deal. Sa bagay, gusto ko na ring makalabas sa problemang ito. At alam kong nakakatakot, pero kailangang matapos na. Sabi ko, okay, sa Lunes, grand finals ng basketball sa school. 2 team ang maglalaban. Kailangan pumili kayo ng tig-iisang team. Kung kaninong team ang mananalo, siya rin ang sasagutin ko. Deal? Kabadong-kabado ang dalawa sa pagpili ng team. Nakita ko yung tensyon na tuwa sa kanilang mga mukha. Sa wakas ay matatapos na rin ang matagal na problema. Kahit ako kinakabahan din sa magiging resulta ng laban. Ngayon ko lang naalala na mahirap palang magmahal at mamili. Sa totoo lang, ayoko talagang may masaktan sa kanilang dalawa. Kasi pareho ko silang mahal. Walang may nakakalamang sa isa't isa. Pero ganyan talagang laro eh. Kailangang may talo at may panalo.
Kinalunesan, kaming tatlo ay hindi na mapakali. Sinundo rin nila ako sa bahay para sabay kaming makapanood ng laro. Nagpa-reserve na kami kagad ng seats sa unahan para makita namin kung sino talagang mananalo. Nung araw na yon, simple lang napili kong isuot. Naka-shorts lang ako, naka-t-shirt ng medyo hapit sa katawan. Tapos naka-ponytail ang buhok. Nang papalabas na kami sa area na yon, tinanong ako ni Paul kung saan daw ba masarap halikan ng isang babae. Nagulat ako na bigla. Namula ang mukha ko. Nataranta ako sa pagsagot ng sa leeg. Lalo pa akong pinamulahan ng mukha ng titigan niya ang aking leeg. Sabi ko, wag mo nang pansinin ang sinabi ko. Ang totoo, wala talaga akong alam tungkol dyan. Kaalis na nga. Si Raven naman ay titig na titig lang sa akin. Pagdating namin ay kauumpisa lang ng laro. Close fight ang laban. Kaya unpredictable kung kaninong team ang mananalo. Nariyang lumalamang ang team ni Raven, nariyan naman ang kay Paul ang nangunguna. At heto na nga, dumating ng pinakahihintay, ang final round ng laro. Halos ayokong manood habang ang dalawa'y tahimik lang sa pagbabantay ng resulta. Last shot. Panalo ang team ni Paul. Hindi ako makapaniwala. Akala ko ay may iiyak. Pero parang iba yatang nangyari. Nagkayakapan pa ang dalawa. Sa palagay ko, silang dalawa lang ang may deal at parang silang dalawa lang ang magkakatuluyan. Hamakin mo ba namang halos hindi na sila magbitiw sa pagkakayakap sa isa't isa? Lahat na nga ng spectators sa kanila na napatuon ng atensyon. Hindi na nila ako napansin. Sa isip ko, ang kakapal talaga ng mga mukha. Siguro nga lahat ay pustahan lang. Napapaluhan na talaga ako nun at patakbo na akong palabas nang may pumigil sa akin. Si Paul. Sabi ko, ganyan naman talaga kayong mga lalaki. Pinaglalaruan nyo lang kami. I hate you. Sabi ni Paul, oy, nagsiselos ang baby. Maya-maya biglang sumeryoso ang dalawa. Sabi ni Raven, may pagtatapat sana kami sa iyo. Sabi ko pa, sige na, sabihin nyo na para hindi na ako umasa pa. Jen, si Raven ano kasi? Raven, ikaw na nga ang magsabi ng totoo. Una sa lahat, binabati kita, Paul, dahil nanalo ka sa laban. At ikaw din, Jen. Tol, ingatan mo si Jen, ha? Alam mo, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Pero sasabihin ko na talaga. Good news ito at siguradong ikatutuwa mo. Gulong-gulo na ako kung ano ba talagang gustong sabihin ng dalawa sa akin. Pero sabi ni Raven, ang totoo, alam mo ba kung bakit masaya kami? At walang umiyak sa aming dalawa. Kasi wala kang nasaktan. Ang galing mo kasing mag-isip ng deal. Kasi may deal din kami ni Paul eh. Sasabihin ko talaga, Jen, na bakla kasi ako. Nanlaki ang aking mga mata. Halos hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Raven. Hindi ko alam kung maiinis or matutuwa ako sa kanya. Napaluha tuloy ako. Hindi ko naman maintindihan kung bakit. And then, si Paul nang nagpatuloy. Tama siya, Jen. Ang deal kasi namin, kailangan ko siyang paranasin na maging isang tunay na lalaki. Ako naman, kailangan ko magkaroon ng girlfriend. Ang deal, kapag ako ang pinili ng girl, ibig sabihin ay talagang bakla siya. At syempre, sa wakas ay matutupad na ang matagal kong wish na magka-girlfriend. Sabay-sabay kaming tatlong nagkatawanan. At mas lalo pa yung lumakas nang sabihin ko rin sa kanila ang deal ko sa aking sarili. So ano ang akala nyo? Hindi happy ending ang love story ko, no? Ngayon, masayang-masaya na kaming tatlo. Alam ba ninyo kung saan ako unang hinalikan ni Paul?
Siyempre, ang first kiss ko ay hindi sa lips, kundi sa leeg. O hindi ba, unique? Meron ba kayo niyan? Magkakasama pa rin kaming tatlo, kaya lang sa Raven ay talagang bumalik na sa pagkabading niya. Pero masaya na ako kasi at least natapos ng lahat. At syempre, nagkaroon na ako ng boyfriend na talagang mahal na mahal ako. Kasi tanggap niya kung sino at kung ano ko. Chin, balik sa akin bilang letter sender. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong naibahagi ko. Si Dara pala ito. Dara kasi nanggagaling sa dalawang pangalang mula sa first name at surname ng totoong may sulat ng kwentong ito. At least, happy ending. Pasensya na sa kahabaan ng story. Pero mas natutuwa ang puso ko dahil na-share ko ito, ang kilig at ang happy ending. Hanggang dito na lamang ang inyong kamaks, Dara. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.